Bumaba ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Navotas at mga kalapit na lungsod at bayan. Bunsod yan ng sunog sa isang landfill na hindi pa rin tuluyang naaapula. Live mula sa Navotas, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. So Ian, gaano kakapal na usok pa ang nararanasan dyan ngayon? Cheryl, alam mo, ilang araw na nga mula nung magsimula yung sunog sa landfill sa Navotas, pero hanggang ngayon hindi pa ito tuluyang naaapula at makikita nyo pa nga yung usok sa aking likuran. Kaya't yung mga residente na nandun sa mismong lugar at yung mga nakapaligid na mga bayan doon, nagsisimula na ring mangamba patungkol sa kanilang kalusugan. Idineklara ng Fire Under Control ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog sa landfill sa Navotas kahapon, pero hindi pa maideklara ang fire out. May nagliliyab pa rin kasing apoy sa ilalim ng mga basura, dahilan ng patuloy na pag-usok. Ilang araw na ang nakalilipas mula noong magsimula yung sunog sa Navotas landfill, pero ngayon kitang-kita nyo pa rin yung kapal ng usok na bumabalot dito hanggang sa Malabon Mega Dike. Ayon nga sa mga nakausap nating residente, kinakailangan mo pa daw sumakay ng bangka para makatungo doon sa mismong pinangyayarihan ng sunog. Pero sa paghihintay natin, wala nang dumadaang mga bangka dito dahil ayon sa mga mangingisda, apektado na rin maging ang kanilang mga pamumuhay. Ang residenteng si Eliakim, napeperwisyo na raw ang kabuhayan at nangangamba na rin para sa kanyang kalusugan. Yan, simula pa nung agis yan, lasing ko ng hapon. Sa ngayon, medyo masama sa amin na kasi mausok at masakit sa ilong yung usok nila, parang amoy plastic na yung nalalanghap. Saka wala na ganong namamasal dito, wala ganong bibintahin sa pagtitinda dahil wala ganong pupunta na mga tao. Ganyan din ang daing ni Arvin na napilitang bumalik na lang sa bahay. Delikado raw kasing lumabas ngayon, lalo na para sa mga bata. Masakit sa puso, sir. Lalo kung may hika. Lalo kung mga asma. Lalo yung simoy ng hangin na yan. Marami ng pinipinsala. 4 days na yung ganyan. Sana mabigyan naman ng kaanuhan yung usok na para mawala. Kagaya sa matatanda, mga bata. Nananatiling bantay sarado ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at Bulacan. Umabot na sa very unhealthy level ang air quality noong Sabado at Linggo dahil sa makapal na haze o usok. Kahit kasi bumaba na ito sa moderate ngayong umaga, nagbabala pa rin ang lokal na pamahalaan sa mga residente lalo't nagpapabago-bago pa rin ang Air Quality Index. Sa huling update sa Environmental Management Bureau AQI, nasa orange at red mark o unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin sa Navotas, Malabon at Quezon City. Ganyan din ang monitoring sa ilang bayan ng Bulacan, gaya ng Maykawayan, Marilao at Obando. Mahigpit na pinag-iingat sa paglabas ang mga bata, senior citizen, pati mga taong may sakit gaya ng hika. Sa panayam sa programang One Balita Pilipinas sa 1PH, sinisi ng Navotas LGU ang pamunuan ng landfill sa posibleng kapabayaan na humantong sa sunog. 2025 pa lang daw kasi ay sarado na ito at hindi na operational. Rubbish fire po, syempre mainit po ngayon yung panahon. Alam naman natin yung monitor natin lahat tayo yung heat index. So, siyempre, maraming plastic po dyan, mainit, so oxygen, so dyan nagsimula po yan. Cheryl, kung makikita nga ninyo dito sa aking likuran, ito yung bahagi ng landfill, tawid dagat yan, kumbaga. At kinakailangan niyang magbangka para makatungo dyan, tila nagkakaroon ulit ng pagkapal ng usok. Bunsod nga nung nagsisimulang kumalat yung apoy, medyo nakikita ninyo may mga flashes dyan ng apoy. Pero bagamat mahangin dito sa area namin sa may Mega Dike, patungo naman sa may kanan yung hangin, kaya't hindi nauusukan itong area na pinupuntahan namin. So yung mga malapit doon sa bandang kanan, yung pinagbabagsakan ng usok. Samantala, nilinaw rin kanina ni Mayor Chanco na matagal na daw sarado, actually last year pa sarado itong landfill na ito at hindi raw yan pagmamayari ng Navotas LGU. Nakatakda rin daw silang magsagawa ng pagpupulong kasama ang DENR para matukoy ba talaga kung sino yung responsable sa insidenteng ito. Cheryl?
may narinig na rin ba tayong pahayag doon sa dating operator nitong landfill na ito? Cheryl, ayon kay Mayor John Ray, ang dating operator ng landfill na yan ay yung Philippine Ecological Systems Corporation o mas kilala bilang Fileco. At nang tanungin nga natin kanina ang alkalde kung nakipag-usap na ba yung kumpanyang yan sa kanila or nag-reach out man lang ba, may kinalaman dito sa insidente or sa sunog, anya wala pa raw silang sagot. At ang makakaalam lang daw kung ano yung mga violations na posibleng nilabag nitong Fileco ay ang DENR. Yan muna ang latest mula dito sa Malabon. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.